Okay, pagpalang oras sa ating lahat. Inatasan po ako ngayon ng Diyos bilang magiging speaker nyo sa Eastern Police District, National Capital Region Police Office for the squad weekly meeting for the PNP personnel and non-uniform personnel. At alam nyo po, ang purpose po ng PNP po rito is to give you an spiritual and moral values formation towards godly life. So ito ngayong makikita nyo po sa screen, ang ating topic po ngayon ay Know God's Righteousness. At galing po yan sa PNP Squad manual po natin. Yung alamin natin ang katuwiran ng Diyos, yung pagkamatuwid ng Diyos na dapat po may inculcate po sa atin. Magkagayon, meron tayong karakter na nagmumula sa Diyos, especially po sa ating mga kapulisan. Maraming temptation, subalit ma-overcome po niyan pagka may relasyon po tayo sa ating Panginoon Kristo. Yun po ang malinaw na sinasabi po ng Biblia. At dito, galing po sa PNP manual po natin, yung definition po ng righteousness. Righteousness means being free from sin. Ano po ang ibig sabihin nito? Ay naging malaya po tayo sa kasalanan nung nanampalataya at tinanggap po natin ang ating Panginoon Kristo sapagkat once na isinabmit natin ang ating buhay sa Panginoon, bilang siya yung tumubos ng ating mga kasalanan, acquitted po tayo doon sa kasalanan na yun, spiritual na kasalanan. At yan po ang bunga niyan ay kamatayang espiritual, yung kaparusahan sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang isang mananampalataya kay Kristo, ayan, ang sabi po nga niyan sa Romans chapter 8 verse 2, yan ang patunay po na nakalagay po dyan sa screen. Through Christ Jesus, the law of the Spirit, who gives life, has set you free from the law of sin and death. So makikita po natin yung kasalanan diyang spiritual ay nagdudulot po niyan yung kamatayan ding spiritual. Makikita po natin yung sin na yan ay magbubunga ng kamatayan, death, yung spiritual. At yan ay yung eternal punishment ng Diyos. Subalit, ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, tinubos ang ating mga kasalanan na ibayubay sa krus at namatay. Pag ikaw ay mananampalataya, meron kang pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, ituloy po natin. Ang sabi po dyan, we have only one life to live, so we should be conscious of living according to God's standard for righteous living. So, totoo po niyan, isa lang po ang buhay natin. Ang sabi po ng Biblia ay isang beses lang mamamatay, then paghuhukom. Yun po ang sabi po ng Biblia. So tayo, itong buhay po natin sa daigdig, dapat huwag nating sayangin, especially spiritual po. Sapagkat isang beses lang tayong mamamatay din paghuhukom. Yun po ang malinaw na sinasabi po ng Biblia. When we compare ourselves to one another, we can always find someone who is more sinful than we are. Ganun po ang nature ng tao Pagka tayo nagkasala, sabi niya, mas makasalanan naman sa akin yung kasama kong ganito gaya sa akin. Pero alam nyo, ang sabi po ng Bible, does make us look relatively righteous before God. But using God's standard, all of us, with no exceptions, fall short. Alam nyo, ganun tayo lahat, mga kapatid, ang nature ng pagkatao, yung flesh na pagkatao po natin. Lahat tayo ay makasalanan at walang nakarating sa kalwalhatian ng Diyos. And that's the reality. Alam nyo po, sa buhay po natin, para ma-acquitted po tayo doon sa kaparusahan na yon, ang tanging lang po pag-asa natin ay ang ating Panginoon Kristo. John 14:6, malinaw po ang sinasabi niya, I am the way, the life, and the truth. Nothing can go to the Father except through me. So yun lang po, mga kapatid, yung pag-asa po natin. Si Kristo lamang na siyang tumubos ng ating mga kasalanan, kaya dapat siya lamang din po ang ating pananampalatayanan upang sa ganon magkaroon po ng righteousness sa buhay po natin dahil sa ginawa ng ating
Panginoon Kristo. So ayan, ano pong patunay na talagang ang Diyos ay righteous? Ang sabi niya dyan sa Psalms chapter 145 verse 17, ang sabi po malinaw, "The Lord is righteous in all His ways and faithful in all He does." Kaya po ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng kanyang mga lakad. At faithful, tapat siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa. So, alam niyo po, God is a God of order at saka kwan siya. Lahat ng ginagawa niya po ay may due process. Eka nga kung sa batas natin may due process talaga ang ginagawa po ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos, hindi nagtatangi po, maski makasalanan ka kung ikaw ay nagsisi at manumbalik sa Kanya, meron kang kapatawaran. Sapagkat siya ay righteous at tayo bilang mga tao, ano po ang makikita po natin bilang mga tao? The righteousness of human, makikita po natin. Yung katuwiran natin bilang mga tao, ano po ang mapapansin po natin dito? Sa aklat ng Romans, chapter 3, verses 10 to 12, ganito po ang nakasaad. At as it is written, there is no one righteous, not even one. Walang matuwid, kahit na isa walang matuwid, ang sabi po diyan. Sa verse 11 po, ang sabi po niya, there's no one who understands, there is no one who seeks God. Yun po ang natin niya, yun ang nature ng tao. Well, ang minimension po diyan ang mga Israelitas. Subalit alam niyo po mga kapatid, gano'n din po tayo. Kung yung nature natin bilang mga tao, lahat tayo makasalanan, walang matuwid po sa atin, At sabi sa verse 12, ang sabi niya, all have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. So, lumayo tayo sa Diyos Alam niyo po, lumayo tayo sa Diyos. At nagmula niyan kay Adan at kay Eva nung sila'y nagkasala. Lumayo. Ganon din po tayo mga kapatid. Yun ang nature po natin bilang mga tao. Kaya mapapansin po natin, alam nyo, ang isang tao, especially sa atin mga kapulisan, alam nyo ba kung bakit may mga pa rin sa atin? Natutukso, nakagawa ng mali, sapagkat yan ang pinapairal Yung atin, malinaw po dyan kung ating pagbabasihan, ang buhay po natin ay hindi pa nakakonek sa Diyos, hindi pa nakakonek sa ating Panginoong Kristo. Pansinin po ninyo ito mga kapatid, alam nyo po, naniniwala ako na maliit lang na porsyento ang gumagawa sa atin ng kabaluktutan. Pero makikita nyo, tinaasan na po ang sweldo natin. Bakit may mga bagay-bagay pa rin na natetem sa paggawa ng mga hindi mabuti, especially sa salapi. Alam nyo po, ang sabi ng Biblia kasi ganito, the love of money is the root of all kinds of evil. Nandoon kasi yung pag-ibig sa salapi. Wala yung pag-ibig sa Diyos. Kulang ang relasyon sa Diyos. Kaya yung temptation na yan ay nabibitak sila ng dyablo. Pero kung tayo, alam nyo po, ako rin, hindi ko nagsimula rin po ako sa patrolman, sa biyaya ng Diyos, nakapag-retiro din ako opisyal, marami rin temptation, may mga bagay-bagay kung tawagin natin, do's and don'ts, nakaranas din ako yan, pati yung shabu na yan, o operang ka, hindi, tinuluyan ko. That time, hindi pa masyadong uso-uso. Nasa mobile patrol ako for 16 years, mga kapatid, Pero tinuluyan ko. Now, kung may mangyari sa investigation at iba pa, hindi ko nakasalanan yun. Ganun po, kung gagawin po nila, kukutungan nila, hindi ko na po kasalanan yun. Yun po ang katuwiran ko. Alam niyo kung bakit nakuha ko. Hindi ako ganun hindi yung sarili ko Sapagkat may relasyon ako sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin niyo mga kapatid. Ngayon, kung tayo lang po, mga kapatid, ay hindi natin magagawa niyan kundi dahil din pinaghugutan po natin ang kabutihan, yung righteousness ay magmumula po sa Diyos. Makikita po natin si Despo. Pag madalas niya sasabihin na pinaalalahanan po kayo na mga nasa duty, especially yung mga nasa field. Alam niyo po, irinirelay lang naman niya yung napapakinggan niya mga kapatid. Sapagkat tungkulin niya po niyan. Isa pang talata, ang sabi po, sa Romans chapter 10, verses 2 and 3, ang sabi po ay ganito, for I can testify about them that they are zealous for God,
but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Ayun po yung pinapatungkulan po yung mga Israelitas. Ano? Gusto nila yung eagerness nila sa Diyos. Ano? Pero yung kanilang wala sa kanilang knowledge, wala sa kanilang puso, yung makipagrelasyon sa Diyos. Kaya ganyan. Ang sabi po dyan, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own. Di ba ganun po ano? Yung tayo, pag wala tayong totoong relasyon sa Panginoon, yung Diyos natin, yung Panginoon natin, yung sarili natin, yun po ang susundin po natin. At ang sabi po dyan, they didn't submit to God's righteousness. Pero alam nyo, mga kapatid, pagka ikaw nagsasubmit sa katuwiran ng Diyos, maniwala kayo, yung mga bagay-bagay na yan, may ma-overcome po natin yung mga temptation na ganun. At alam niyo po, ang tao iba eh. Yung tao, nagsisisi na pag napahamak na. Ano? Ganun po tayo eh. Pag naasunto na, dismiss na, nagsisisi na. Pero ang Diyos, alam niyo po ang gusto, mauuna po ang pagsisisi. May mga kabas din ako, may mga kasama ako, na-dismiss sa serbisyo. Ultimately, nakaranas po ako yung pumupunta na nanghihingi, and even others siguro nag-join na sa mga sindikato o magiging kalaban na rin ng mga mabubuting kasama nila. So yun po ang kuwan po natin yung righteousness of man. Tingnan din po natin yung righteousness of God. Tingnan po natin yung katuwiran ng Diyos. Ang sabi diyan, Romans 3, verses 21 to 22, ganito po ang nakasaad. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. Alam niyo po, yung kautusan noon, yung batas, ay pinaganda po. Mga kapatid? Yung nawalay doon at pinalitan nung saved by grace, yun po ang tinutukoy dyan. Apart from the law, the righteousness of God has been made known. At ang tinutukoy po dyan, yung saved by grace, ang ating Panginoon Kristo, ipinaalam po sa atin, mga kapatid. Kaya itong kapanahonan po natin, Christian era, ito po, magmula nung dumating ang ating Panginoon Kristo, yun po ang ipinaalam na sa atin. To which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Christ Jesus to allow to all who believe. Kaya makikita po natin yung katuwiran na ngayon ibinigay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo at yung pananampalataya sa Kanya, yun yung po ang susi ng kaligtasan. There is no difference between Jew and Gentile. Kaya walang pagkakaiba. Alam nyo kasi ang mga Jewish people, itinangi po ng Diyos yan. Sapagkat sila yung behikulo upang sa ganun makilala ang Diyos. Pero ang sabi po diyan, there is no difference between Jew and Gentile. Sino po itong mga Gentile? Hindi mga Hudyo katulad po natin. Na kapag kinilala natin, nanampalataya tayo kay Kristo, lahat po tayo magkaroon po ng pag-asa, yung righteousness, at ang dulo po nun ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At magkamit po tayo yung pangako na buhay na walang hanggan. So makikita po natin dito, another verse, Philippians chapter 3, verse 9, ang sabi po ay ganito, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Jesus Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Ayan, makikita po natin. Yung kautusan na yon, ang kinauwian po, yung law, yung batas, yung kautusan, ang kinauwian po, ay ang ating Panginoon Kristo nung tinubos ang ating mga kasalanan. Kaya sabi niyan, but that which is true faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. So makikita po natin yung faith natin sa ating Panginoon Kristo. Doon ang maglilid ng righteousness natin. Yung righteousness na yan, magbubunga po ng pag-asa. Yung pangako ng Diyos yan, yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, yung magmamana ng langit na bayan, at lahat, pati spiritual na buhay po natin, pati trabaho, anuman. Kasi guided tayo ng Holy Spirit, mga kapatid. Sapagkat yung
yung righteousness sa atin, nakabase sa kanyang salita at nakapaloob dito ang ating Panginoon Kristo na siyang master po natin. So makikita po natin yun mga kapatid, yung malinaw na sinasabi po ng Biblia. Alam niyo po sa atin bilang mga pulis ay magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat merong ganitong programa ng ating PNP at saka gobyerno upang sa ganun lahat ng effort at sabi ko nga pasalamat din sa Panginoon, maski retired na po ako ay nagagamit pa rin ako. Kaya mga kapatid, sana itong mga sabi po ng Biblia hindi po galing sa akin kundi prinsipyo po ng Biblia po yan ay kinakailangan internalize po natin. Hindi lang internalize, sumunod po tayo sa sinasabi ng Biblia at maisa pumuhay po natin. Sana po naging pagpapala itong bagay na ito na aking diniskas at magkaroon pa po ng part 2. God bless to everyone.